Naniniwala ba kayo sa kasabihan na for every masterpiece, there is a cheap copycat? Gaya-gaya po tumaya, ang cheap naman pala. Yan daw po ang tinatahak na landas ngayon ni BBM mga kababayan na gaya-gaya sa kanyang ama. At sabi ni Roque, etong pagka-masterpiece daw na pagkadiktador ni Marcos Sr. ay mas malala pa ang anak. Dahil kung diktador ang ama, ang anak ay adiktador pa. Si Roque ang nagsabi niyan mga kababayan ha. At parang history repeats by itself mga kababayan ang ginagawa ngayon ni BBM dahil alam naman natin na parang yung recipe ng kanyang ama sa pamamahala mga kababayan ay tila nire-reenact nila. Kagaya ng litratong ito oh. Pinili talaga mga kababayan na kinopya. Oh. At ngayon lang, ngayon lamang mga kababayan, kagaya ng kanyang ama, etong si BBM ay sinundan din yung ginawa ng kanyang tatay dati. Ang pag-alis sa kanyang vice presidente sa National Security Council. Ginawa na rin yan ni Marcos Sr. dati mga kababayan noong 1966. Ngayon mga kababayan, parang deja vu ang nangyari. Ganyan din ang ginawa ni BBM kay VP Inday Sara Duterte. Kaya ang sabi ng ilan mga kababayan napapraning na ba itong mga taong ito? Ganun na lang ba ang kanilang pagkabahala dito kay VP Sara? Na inalis talaga mga kababayan sa National Security Council katulad ni Marcos Sr. noon? Panoorin po natin ha. Tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang vice-presidente at mga dating pangulo bilang miyembro ng National Security Council. Hindi lang pala si VP Sara mga kababayan, kabilang na sina dating Pangulong Digong. Ayaw niya na nandoon itong. Actually mga kababayan, hindi naman sila nagpa-participate doon mga kababayan na Dahil itsapera, outside the Colombo na sila Sara Duterte, sila PRRD. No, pero parang honorary na lang mga kababayan na just in case na kinakailangan yung kanilang mga expertise mga kababayan o mga opinion o mga advice based on their experience dahil mga dating Pangulo at saka pangalawang Pangulo, mayroon din silang iba't ibang experience mga kababayan na pwedeng maiambag nila, mga inputs maiambag nila sa National Security Council. Dahil hindi lang naman yan tungkol sa away politika Pwede ring away from external forces o para maraming inputs mga kababayan. Eto, gaya-gaya po tumaya kay Marcos Sr. mga kababayan. Tinanggal dahil away politika lang ang iniisip ni ngag-ngag. Alinsunod dito sa pinirmahang executive order ni PBBM para sa reorganization ng NSC. Kagaya ng ginawa ng tatay niyang diktador mga kababayan, kay Lopez. Dati, tinanggal din. Ibig sabihin, hindi na parte ng panel ng NSC sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil kamakailan lang mga kababayan, sinabi ni Sara Duterte miyembro pa ako ng National Security Council. O bakit hindi niyo ako pinapasali sa inyong mga meeting? Bakit ako pa ay tinuturing niyo yung threat? O ayun, tinanggal. Sa palasyo, hindi naman daw naaangkop ang responsibilidad ng NSC sa vice. Council yan Hindi naman nag-iisa lang. Diyos mio. Sige, sa'yo na. Sa'yo na ngag. Huwag ka nang humingi ng tulong sa iba. Dayon daw nitong panatilihing resilient national security institution ang NSC at para masigurong poprotektahan ng mga miyembro nito ang seguridad at soberanya ng bansa. Nung panahon ba ni dating Pangulong Digong, tinanggal ba si Lutang Robredo? Hindi naman, di ba? Tinanggal sa National Security Council ang vice-presidente alinsunod sa bagong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ilan, praning ang dating. Napapraning na daw mga kababayan. Sa Malacanang, hindi akma sa ngayon ng bise sa mga responsibilidad ng konseho. Inalis rin sa NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Importante yung mga dating Pangulo mga kababayan dahil kapag hindi lang away politika nagaganap sa ating bansa, like mayroon ng outside forces, kailangan ng National Security Council yung mga dating Pangulo dahil mayroon silang alam mga kababayan sa mga previous na usapan natin sa ibang bansa o ganyan, foreign policy, kailangan ang input nila. O ngayon, pinagsisibak na nila mga kababayan dahil sa kadahilan ng andon si Duterte o Rodrigo Duterte. Nangyari yan matapos ang mga banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo at matapos questionin ng bise. Paano yung banta sa buhay ni Sara Duterte? Naginurgur siya dito. Ang pagturing sa kanya ng konseho bilang security threat.
Nakatutok si Ivan Mayrina. Nasa inyo na lahat yung mga sundalo, tapos si Sara pa security threat. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad. Kaya nga, Kabilang sa dati mga kababayan, tingnan nyo si Digong, katabi pa si Lutang. Never niya mga kababayan na tinanggal ang Lutang kahit Lutang pa yan. Dahil kahit papano dapat sana mga kababayan, etong oposisyon dito lang dito sa ating bansa. Kapag nagkagulo-gulo, lalo na't involved na ang ibang bansa, magkaisa na tayo. Anong ginagawa nito mga animal mga kababayan? Pati sa ibang bansa, sinisiraan si dating Pangulong Duterte dati. Gumamit pa ng ICC. Nakipag-join sa ICC ang mga animal. konseho, mga miyembro ng gabinete, mga kinatawan ng Kongreso, di ba pang matataas opisyal na bansa. Pero Si Bak. Gloria, si Bak. Si Erap, si Bak. Pas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binagong bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Wala na. Sa isang pahayag, sinabi ni Ito na naman si Party Boy, palaging nandun sa konsyerto ng Malacanang. Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Kayo na ang akma. Go! Bahala kayo. Mas mabuti na rin yun mga kababayan Dahil kapag uupo na si Sara na presidente, hindi na rin magiging miyembro yan si Ngag-Ngag. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro at tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang vice-presidente sa National Security Council. No! How about yung nangyari kay VP Lopez dati? Mayroon pong dokumento niyan mga kababayan ha. Now look at this. I-search nyo yan. Executive Order number 13. Dated February 24, 1966. Wala na dyan ang Vice President. Tinanggal. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM. Si Lisa. Hindi talaga nila pinapakita mga kababayan yung premise ng pagkasabi ni Sara ng ganyan. Araneta at si Martin Romales. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Ito na mga kababayan, sinabi ni Sara sa NSC, bakit niyo ako hindi iniimbita dyan? Ngayon tinanggal. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa Wala kasi sila malagay na legal basis mga kababayan kaya tinanggal. National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa Kagaya din ng EO ng kanyang ama mga kababayan. loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa vice-presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Kapag nalagay tayo sa trouble mga kababayan, kakandara pa yan si Bangag. Ano nang gagawin natin? Kating na naman yung ulo na. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Sinusubok lahat ng ito mga kababayan, ewan na natin si Erap ha, pero si Gloria, si PRRD at si Sara magkakampi. Kaya sinibak, malamang si Erap din. pa ng GMA Integrated News sa makuhang reaksyon ng Vice Presidente at ng mga dating Pangulo ng bansa. Okay lang. Malamang sasabihin na mga kababayan, kainin nyo yan. Pakasalan mo, isaksak mo sa baga mo nga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na parang sinusundan na talaga ang yapak ni BBM, ang yapak ng kanyang ama. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.